Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. At kung kailangan nyo ng DJ sa event, sa club, sa bar, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. At hanggang ngayon, nagninegosyo pa rin. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, pamilyar naman tayo kay Ma, anong ulam? Focus in one mga kanegosyo. Ano nga ba to? Sausage sandwich. Actually mga kanegosyo, kaya din nag-trending yan. Ito muna kwento. Ito kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to. Sigurado marami ka matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, siguro, or isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2020, halos lahat ng negosyo malapit sa school puro nagsara dahil almost 2 years din na nagkaroon ng online class yung mga estudyante dahil nga sa pandemic na nangyari. At isa na ako sa mga nag-close na negosyo nung panahong pandemic. Naitayo ko yung negosyo ko malapit kung saan ako graduate ng college mga kanegosyo. Nagtayo po ako ng sari-sari store way back 2015, 10 years ago. Sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Hindi ko pa alam yung focus in one, hindi ko pa alam yung market ng mayaman, hindi ko pa alam na kailangan i-scale up yung negosyo sa level 2. Ang dami kong hindi alam. Pero eventually, sa pagtaha ko sa mundo ng pagninegosyo, natutunan ko din itong mga to. At ang pinaka lesson nga sa sari-sari store mga kanegosyo, ang sari-sari store kasi talagang walang focus in one. Pero kumikita naman talaga ako mga kanegosyo. Ito kasing negosyo ni Anong Ulam, pwede kasing i-scale up sa level 2. Brandingan lang yan. May magpa-franchise niyan eh. Pwedeng i-scale up sa level 2 yan. Nakapokus lang kasi sa isa mga kanegosyo. Ang sari-sari store hindi. Hindi natin mapapa-franchise, hindi ma-apply ng distribution. Pero wag niyong isara. Mag-isip kayo ng isang produkto na pwede niyong i-scale up sa level 2. Tulad na halimbawa ng tube ice. Pero wag niyong isara yung sari-sari store kasi pumapasok pa rin yung income dyan. So ito na nga mga kanegosyo. Bukod sa kailangan nating gumawa ng original content dahil 2025 na ngayon, mapapansin nyo karamihan ng negosyong kumikita is puro nag-original content. Kung hindi ka pa gumagawa ng original content at kung nagninegosyo ka, baka mawala ka sa eksena mga kanegosyo. Kahit gaano pa kalupit yan, nakapokus ka sa isa lang, at hindi mo pa pinapasok sa mga food grab, panda, delivery, baka mabilis kang mawala mga kanegosyo. Dahil yan ang labanan ngayon mga kanegosyo. At bukod sa nag-trending kumbaga hinihimay lang natin si ate kung paano siya nag-trending. Una sa original content, pangalawa, nakapokus lang sa isa yung produkto niya. Kung may makapagsabi pa sa kanilang pwedeng i-scale up sa level 2 yan, dun sila tunay nakikita mga kanegosyo. Hindi lang forever level 1 ang negosyo. Kailangan mong i-scale up sa level 2 yan. Kasi eventually mamamatay yan mga kanegosyo kapag hindi lumaki. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin mong gumawa ng original content ngayon mga kanegosyo dahil yan yung isa sa requirements bilang nagninegosyo ngayon. Pangalawa, focus in one, market ng mayaman mga kanegosyo. At i-scale up natin sa level 2.
dahil may level 2 pa po. Applyan natin ng franchising business model yan, licensing, distribution, manpower, software, platform business model. Sa ibang video ko napaliwanag ko na yung iba mga kanegosyo. Hinihimay lang natin si ate. Kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, subscribe mo naman ako, like or heart mo na rin ako. Kung may mga tanong ka, comment ka lang sa baba. Bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle ngayon, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.